Tuhong pagiging pugante raw ni Senator Ronald De La Rosa maaaring makaapekto sa pagboto niya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inimok din po ang mga senador o ang naturang senador na sumuko na. Yan po'y mula sa dating Associate Justice ng Supreme Court at isa sa mga framer ng ating saligang batas. Si Bombo Isa Cotoner para sa detalye. Yes, Bombo, Genesis, Bombo, ever. Inihayag nga ni former Associate Justice ng Supreme Court na si Adolfo Azcuna na makakaapekto sa botohan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang pagiging fugitive from justice o pugante ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pulong balitaan ngayong araw sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Azcuna na kung hindi pisikal na makadadalo si De La Rosa sa Senado dahil sa kinakaharap nitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court, maaaring hindi siya makaboto sa impeachment proceedings. Ipinaliwanag ni Azcuna na mahalaga ang aktual na presensya ng mga senador dahil sila ang nagsisilbing senator judges sa paglilitis. Matatandaang naghain din si Senator Rodante Marcoleta ng mosyon noong Mayo 11 upang amyendahan ang Senate rules at payagan ang remote participation ng mga senador sa sesyon. Ito rin ang araw na muling nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang hindi pagdalo. Gayunman, wala pang pinal na pagbabago sa impeachment rules na magpapahintulot ng remote voting sa impeachment trial. Nilinaw naman ni Azcuna na kahit hindi makalahok si De La Rosa sa botohan, mananatili pa ring 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan o makonvict ang vice-presidente sa impeachment trial alinsunod yan sa itinakda ng konstitusyon. Anya, nananatili pa ring miyembro ng Senado si De La Rosa hanggat hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni former Associate Justice ng Supreme Court, Adolfo Azcuna. A fugitive from justice is not entitled to participate in proceedings. So, halimbawa talagang deklarado siyang fugitive, ito si Senator De La Rosa, then he cannot vote in the Senate as a fugitive. He is prevented from participating in proceedings, court proceedings. So if he votes, that will be questioned as a fugitive. But whether or not he is counted in the final verdict of a two-thirds vote, since he remains a senator, member of the Senate, even if he's a fugitive, the 16 votes required remains 16, in my opinion, even if he is a fugitive. Kaugnay nito, nanawagan din si Azcuna sa mga senator judges na manatiling patas at isantabi muna ang anumang political affiliation sa pagdinig ng impeachment case laban kay Duterte. Hinimok din ng dating maestrado si De La Rosa na sumuko at harapin ang inilabas na warrant of arrest. Ayon kay Azcuna, kapag sumuko ang senador, daraan pa rin ito sa lokal na proseso ng korte upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng akusado at matukoy kung nasunod ang tamang due process bago isagawa ang posibleng pagsuko sa ICC. Ipinalawanag pa ni Azcuna na sa ilalim ng proseso ng International Criminal Court, hindi na muling re-reviewin ng lokal na hukuman ang probable cause ng kaso dahil naisagawa na ito sa International Tribunal. Ang pangunahing papel na lamang umano ng lokal na korte ay tiyakin ang legalidad ng pag-aresto at pagkakakilanlan ng akusado bago ito i-turn over sa International Criminal Court. Muli, ang tinig ni Attorney Adolfo Azcuna, ang dating Supreme Court Associate Justice. So I advise Senator Bato to surrender to the arresting officers but insist on his being brought before a Philippine court first before he is sent to The Hague. Hindi po dahil limitado po ang poder ng local court sa proseso na itong Article 59, it cannot review anymore the probable cause issue. It can only determine whether he is the person named in the warrant, whether he understands the charges, and whether his rights accorded him. Yung rights na doesn't include
the right to a preliminary investigation dahil nagawa na yon sa Hague. And under our complementary jurisdiction principle, yung ginawa sa Hague na preliminary investigation, balido na sa atin yon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.